Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Mga balita, katututukan, subong sa One Western Visayas. Mga nagbakwit sa La Castellana bangod sa paglupok sang Mount Canlaon, malapit 4,000 na. Makuhaan sang mainom nga tubig, problema subong sa mga residente. DPWH District Engineer sa Iloilo City iga-deklarar nga persona non grata sang alkalde bangod wala gilayon nagpakati sa mando sini nga magsaylo sa opisina. Pila ka mga baliligyan sa kilid sang C1 Road sa Barangay Pakyan Uton, ginlamon sa kalayo. Samtang masobra 5 kabalay na sunog sa Barangay Tagog, Bacolod City. Kag pagtinguha sa piyak sang Kasablagan, ginpamatud-an sang isa ka junior high school completer sa Saraga, Iloilo. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon, live sa GMA Iloilo Station. Ako si Jethro Charlotte Tan. Kag ako naman yung kapuso ng Pretos Live ikan diri sa GMA Bacolod Station. Makaupod man naton sa dili madugay sa pagdulong sang balita si Kim Salinas live sa Barangay Hinaktakan, La Paz, Iloilo City. Sumungman si Kapuso Aileen Pedres live naman sa Banwa sang La Castellana, Negros Occidental. Mga kapuso, Iloilo City Mayor Jerry Treñas ginkansela ang approval sang tanan nga proyekto sang DPWH ICDEO sa duta sang syudad. Nagpagwaman sa statement, alkalde nga ideklara sini ang DPWH Iloilo City District Engineer nga persona non grata. Si Kim Salinas nakatutok. Ginkanselar ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang approval sa mga proyekto sang DPWH Iloilo City District Engineering Office sa duta sang syudad. Sunod sa statement nga ginpagawa sang alkalde, madamo sa mga proyekto sang DPWH syudad ang delayed. Lakip sa mga ini ang Mandurriao Market kag pila ka multipurpose buildings. Dugang pa sini, nadismayaman siya nga wala gid nagpakita sang respeto ang hepe sang talatapan sa iya bilang pinakamataas nga opisyal sang syudad. Kaangot sini, ginpalayag ni Treñas nga ila igadeklarar nga persona non grata si District Engineer Roy Pacanan sang DPWH Iloilo City District Engineering Office. Ang executive orders ni ang iapirmahan sa Hunyo 13. Subong hapon, nagpasarman sang resolusyon ng Iloilo City Council nga nagadeklarar man sa District Engineer sang DPWH ICDO nga persona non grata. Madumduman nga sa nagligad nga simana nang hakot na sang gamit ang ICDO matapos damaton ang last and final demand to vacate sang alkalde sa ila ginaokupan nga opisina sa Fort San Pedro. Nagpaatag sila nga na-delay ang ila pagsaylo bangod na dugayan sila sa pagpangita sang masaylohan kag ginahitso pa ang pagpatakod sang linya sang kuryente. Kaso lang kayo na medyo na-delay lang kami kay amon saylohan ang gin-wait pa namon nga matapos si electrical connections. Dugang pa sang alkalde sa nagbiya na ang ICDO sa opisina, wala agad sila nagpasalamat sa iya. June 7 sang mabaton sa opisina sang alkalde ang sulat sang ICDO nga nagpangayos ang pasaylo sa delayed nila nga pagsaylo. Nagapasalamat man sila sa konsiderasyon nga ginhatag sa alkalde kag pagpagamit sang lugar sa Fort San Pedro nga nagserbe na nila nga ikaduhang apuluyan. Sa karon, plano sang alkalde nga magapadala sang kopya sang deklarasyon sang persona non grata sa OIC Regional Director sang DPWH nga si Engineer Sunny Boy Oropel kag DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ginpakikangutan sang news team ang alkalde para mapatpat ang iya statement apang iniya nagpamalibad bangod sa Hunyo 13 pa kuno ini mag-report sa iya opisina. On leave ang status ni subong. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas.
Mga puso, Mount Canlaon nagbuga sa masobra 4,000 katonelada sang sulfur dioxide sang weekend. Mga evacuate sa Banwas ng Lacaseliana lapit na sa 4,000 ang numero. Sa Eileen Pedreso nakatutok live gikan sa Lacaseliana, Negros Occidental. Lin, kumusta na mga puso tada? Adrian, mga kapuso, 7 ka adlaw matapos maglupok ang Mount Canlaon, pila sa mga evacuees ang nagahingyo na nga makabalik sa ilang mga puloy-an kag palangabuhian. Okupados ang mga evacuees ang kapin 50 kahulot kasihan sang Don Felix Robles Elementary School sa Lacaseliana, Negros Occidental. 278 ka mga pamilya o kung masobra 900 ka individual ang temporaryo nga nagatinir diri. Ini ang isa sa pinakadako nga evacuation center sa Banwa. Sa uli nga monitoring ng LGU, malapit na 4,000 ka mga persona ang nag-evacuate, isa ka semana matapos naglupok ang Mount Canlaon. Para naman masiguro nga hindi na magpakadto pabalik sa ilang nga panimalay ang evacuees, ginapatuman ang past leave policy kung sa diin isa lang ka miyembro ng pamilya o kung amay na lang ang sarang makabalik sa panimalay sa pagsikyara sa mga pagkabutang. Wala man ginapahanugutan ng pagbisita sa evacuees sa ilang mga himata sa kaiping ng mga banwa o kung sa syudad sa Bacolod. May family nga ara sa Bacolod, concern mo sila sa ilang nga mga family day. Dapat sir hindi kami mapaalaw nga maglakat gid para tas mabalaan namon ang families gid nga affected. Si Tatay Herbert, gabi na nagbalik sa evacuation center. Ginsikyar sini ang iyang mga hinuptanan. Kung aga lang pagkahapon balik, pagkatapos pang lawig, balik naman. Nang landa dya, kaya may mga manok, may mga kanding, mga sabla, mga karabaw. Sunod sa personnel ng DOH, delikado ang pagbalik sa evacuees sa lugar nga may presensya ng ashfall, subong man sang asupre. Delikado, gina siya very irritating sa aton nga respiratory tract. Kung nakalaban ng bagid, may ginaubo kag ginasipon. Sa weekend, na-record sa VBOX ang pinakamataas nga volcanic sulfur dioxide gas emission sa Mount Canlaon. Ara sa 4,397 tons ang ginbuga sini nga sulfur dioxide, pinakataas sa subong nga tuig. Ara sa 1,458 tons ang daily average sulfur dioxide emission. Apang naobserbahan ang pagsaka nga trend halin sang Lunes, June 3 nga naglabot sa 3,347 tons kada adlaw. So yung SO2 po ay isa sa mga binabantayan natin na volcanic gas na ina-emit ng ating bulkan. Pag malakas po yung level ng sulfur dioxide, ibig sabihin active din po yung system ng ating bulkan. Adrian, dugay-dugay mga takna alas 6 ng gabi, amat-amat na nga magapila sa aton likod ang mga evacuees agon magkuha sang pass slip o kung sang gate pass sa mga luyag, mag-check sa ilang mga nabilin nga puloy-an kag mga kasapatan sa ilang mga lugar. Strikto nga ginapatuman ini sang LGU samtang wala pa sang abiso gikan sa LGU o gikan sa PBOX nga safe na nga magbalik ang mga ini sa ilang mga puloy-an. Adrian? Salamat kag halong kamuda Eileen Pedreso. Mga kapuso, pagsulod kag pagwas ang kawatan sa isa ka boarding house sa Iloilo City na huli kam. Kwarta kag relo gintaban. Ini ang gintutukan ni John Sala. Makitaan sa sininga CCTV video ang pagsulod sang lalaking ngayon sa gate sa isa ka boarding house sa Aurora Subdivision, Barangay Villa Anita, Iloilo City proper, pasado alas 9 sang gabi sa Hunyo 7. Una nga nagsaka sa second floor ang sospek kag sang nakitaan nga lunsay nakalock ang mga kwarto na naog gini sa ground floor. Sa sini naman nga video makitaan ang sospek ay ara na sa ground floor kag nagalibot-libot tubtob nga nakitaan ang bukas nga kwarto. Nagpanago ang sospek kag ginhulat nga makagwa sa kwarto ang biktima. Mati-untion ginsulod sini ang kwarto. Makitaan man ang pagwa sang sospek sa kwarto kag pagwa man sini sa gate. Siguro kay nagwa sa naging bantayan siya, amo to nagsulod sa kwarto. Pag sulod sa kwarto, ginukay gulang niya mga gamit kay wala tao mo. Gintaban sang kawatan ang 5,000 pesos nga cash kag relo nga nagabalor sang 12,000 pesos. Tungod sa natabo, magadoble halong na ang tagdumalahan sang nasambit nga boarding house. Every time nga magwa, ilak na lang git ang gate. Amo na para at least
hindi siya masudlan na kay nakalak na sa mo. Ginreport na sa tag-iyang insidente sa Police Station 1 kag padayon pang investigasyon sa kapulisan agod matumod ang kawatan. Nagpaiway-anay ang kapulisan nga maghatag sang statement samtang nagapadayon pa ang ila investigasyon. Upod kay Hans Discierto, John Sala, 1 Western Visayas. Mga puso sa Bacolod City naman pito ka mga pamalaygin lamon sang kalayo sa bahin sang barangay Tangup. Sunog, naghalin sa napabayaan nga linuto sa kalan suno pa sa BFP. Yaring balita nga atong gitutukan. Ginpuhag sa dakong kalayo kag madamol nga aso ang Marcelete sang Purok Malinong, barangay Tangup, Bacolod City, Pasado Los Oso kagabi. Madasig naglaptang kalayo gani, pito tanan ang totally gutted kag duha ka mga pamalay ang partially damaged. Kita na mo sa may corner daw. Ang kalayo ga kuan na. Ga igual na. Di mo to sa lala ng mga lapit balay siyempre ga dikit-dikit ang balay nga daan. Alas 8:43 na sang nagdeklara sa fire out ang BFP. Suno, sa Bacolod City Fire, naghalin sa balay sang pamilya Lorimas ang kalayo bangod sa napabayaan nga linuto sa kalan. Ang origin sang kalayo, dira sa kalan mismo, naghalin kag naglapta sa bilog nga palimalay, hasta nagsunog sa makatupad nga panimalay. Naglabot sa 1,000 pesos ang danyos nga ginbilin sa sunog. Temporaryo subungan nagatinir sa evacuation center ang siyam ka mga pamilya nga naapektuhan sa sunog. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Estudyante nga nagasuprer sang orthopedic disability ginpamatudan nga hindi upang ang kasablagan sa lawas agod makaeskwela. Ang iya istorya hibalon sa kwento ng Pilipino ni Zen Kilantang Sasa. Bata pa lang si Angelo sang na-diagnose nga may orthopedic disability. Nagdako si Angelo sa iya lola upod ang iya utod nga babayi bangod nagatrabaho ang iya amay sa construction site samtang ang iya iloy nagtaliwan sang 2018. Ako si Angelo Gusto ko maging engineer para mabalikan si Papa. Si Angelo ang nakuhaan sang video nga nagbaton sang iya certificate sang completion ceremony sang Zaraga National High School. Nakatandog naman ini sang balatsagon sang netizens bangod ginkungkung pa si Angelo sang iya amay bangod hindi ini makalakat. Sa piyak sang iya kasablagan sa lawas, pursigido gid ini nga mapadayon ang iya pag-eskwela. Sunod sa iya lola, isa ka mabuot nga bata kag matutom ini sa iya mga module. Hindi mo mapabayaan wahay nanay. Ti ako gud ang nagalimay. Parigos ko na ka, papakaon ko nood to sa eskwelahan. Nasun, wala ito mga may kasugat sa tama ako. With honor siya sa nakagraduate. Magluwas nga honor student si Angelo, nangin chess player man ini, kag nangin tiglawas sadto sang iya eskwelahan. Apisar nga mabudlay ang kahintangan ni Angelo, luyag sa gihapon sang iya amay nga makita nga makagraduate ini, kag malabot ang iya handom sa kabuhi. Makapadayon sa senior high na makagraduate bisan kuan lang senior high lang ako okay na. Bakas lang ang wala na kapital ta bakas. Bilib naman ang mga himata ni Angelo sa iya dedikasyon. Nagserbe ini nga inspirasyon sa kapareho sini nga mga estudyante nga padayon man sa paghimakas. Si Angelo ang isa ka pamatuod nga wala sang rason nga madulaan sang paglaom nga makatapos sa pagtuon. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, 1 Western Visayas. Mga puso, good news para sa publiko ilabinagid sa aton mga puso nga motorista, lauman ang pagnubo sa presyo sang gatong buwas June 11. Base sa oil industry sources, magalabot sa piso kag 20 sentimos ang gabuhin sa presyo sang kada litro sang diesel. Ang gasolina naman maganubo sang 60 sentimos ang litro. Maganubo man sang piso kag 30 sentimos ang kada litro sang kerosene. Buwas aga, natala na ang pagpatuman sang adjustment sa presyo sang gatong. Kapuso, ready ka na bala para malabot ang imo career goals? Magulag na kag mangin kabahin sa leading broadcast network sa Pilipinas. Yari ang mga bakante nga posisyon sa GMA Network. Unit Head, Building Maintenance and Building Head, Abra TV Transmitter Technician, Antipolo TV Transmitter Technician, Luzon Field Measurement Engineer, Malolos TV Transmitter Technician, Electrical Mechanical Maintenance Technician,
server system engineer, electromechanical engineer, broadcast ingest engineer, substation engineer, system administrator. Sa mga interesadong aplikante, pwede ka mong magbisita sa www.careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, kulang nga supply sa tubig kag hindi maayong nga serbisyo sa Iloilo, ginako sang MPIW. Serbisyo kag kalidad sang tubig question sa ginpatigayon nga committee hearing. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Hinaktakan, La Paz, Iloilo City. Kim? Jert, gin-question ang kalidad sang serbisyo kaginimuan sang MPIW sa pagpamaayo sang water supply sa syudad sa ginhiwat nga inquiry sang Iloilo City Council subong adlaw. Sir, hindi depende. Good or bad? Sa Iloilo City, bad. Kulang po talaga yung supply. Ini ang ginako sa Metro Pacific Iloilo Water sang ginpamangkot sa committee hearing subong adlaw tuhoy sa ginaproponer nila nga saka presyo sang tubig. Ini matapos nga 20 million liters per day lang ang nadugang sang MPIW sa bulk water supply matapos ang 5 ka tuig nga pagserbisyo sa syudad. Magluwas diri, gin-question man sa committee hearing ang serbisyo kag kalidad sang tubig sang MPIW. Liwat kagin balikan ni Anay City Councilor Attorney R. Leon Hiroche ang JVA contract sa tungasang MPIW kag MIWD sang 2016. Kung sariin, nagpromisa ang MPIW sa paglabot sang 170 MLD nga supply sang tubig. Sa karon, may 80 MLD pa lang ang MPIW. Wala kita pamatok sa rate increase. Kung mapatsagan tani naton nga improve mapatsagan may notable improvement sa service. Because kung wala nila ma-deliver ang previous yung promisa, what assurance do we have may deliver man nila mga future nga promisa? Ginklaro sa MPIW nga lain man nga kompanya ang Metro Iloilo Bulk. Compliant man sila sa pagsiguro nga maayo ang kalidad sang tubig nga ginahatag sa mga konsumidor. So for MIB, that's true, 170 MLD. That's why we are also appealing to the government because bulk of the water source that will be delivered by MIB assumed halaur. Ginathag sang MPIW nga na-delay ang pila nila ka mga proyekto bangod na-delay man ang pagpasaka sang presyo sang tubig. 2021 kung tani sila magapasaka, apang bangod sang pandemya, ginpaiway anay ini. Nagpangayo na sang nagakaigo nga mga dokumento ang Iloilo City Council sa mga nahimo na nga proyekto sang MPIW, kagang regulation kag monitoring nga nahimo sang MIWD. Chert, gin-suwestyon sang pila ka mga konsehal sa MPIW nga magplastar sang ila hotline numbers nga mahimo tawgan sa mga konsumidor kung may makita nga problema sa ila serbisyo. Nagpasalig ang MPIW nga pamaayuhon ang ila komunikasyon sa mga konsumidor. Jert? Madamo gid nga salamat sa update kapuso Kim Salinas. Kapuso, pila naman ka mga residente ang apektado sa paglupok sa Mount Canlaon sa La Carlota City, Negros Occidental. Nabudlayan nga maginhawa matapos makahaklo sa asupre. Samtang sa Banwa naman sa Lakasilian at tubig nga mainom mayor nga ginapaligban. Yaring balita nga itong gintutugan. Sukat isa kasimana matapos naglupok ang Mount Canlaon. Problema sa gihapon ng tubig nga mainom sa residente sa barangay Biak na Bato. Mansig plastar sa ilang mga sunodlan sang tubig ang mga residente kag nagahulat sang rasyon. Bulay gani ka sir, kaya lukot may pangita tawag tubig sir. Tapos? Na, may gani ka, pasalamat mga nainang hatag kahapon. Mga puso, ang barangay Biak na Bato diri sa may Banwa sang Lakasiliana sa probinsya sang Negros Occidental ang nahamtang 6 kilometers sa permanent danger zone. Among ina nga isa ini sa mga pinaka-apektado sang paglupok sang Mount Canlaon sang tinalikdan nga Lunes. Subong padayon nga nagasalig ang mga residente sa barangay Biak na Bato sa hamiling nga bulig gikan sa mga nagkailain nga donors sa organisasyon agod sila makatilaw sang tubig nga mainom. Nagpahamtang na sang site filtration system kag hydration bladders sa mga apektado nga lugar.
Almost kidi sila kasilyana, luwas ang deep well nga may purifier kidi ang mga individual kag sa aton di sa proper. Pero almost kidi sila kasilyana apektado kidi especially nga mo nga source ato kidi sa Mangkanlaon. For me, it's not safe kidi for them to drink tap water. Sa evacuation areas, may pila na ka mga evacuees nga naka-eksperyensya sa diarrhea. Sa Barangay Araal sa La Carlota City, ginaantos sang pila ka mga residenteng epekto sang ashfall kag sang ilan na haklo nga supre. May mga nabudlayan maginhawa, may pila ka mga kabataan nga ginahilanat, ginasipon, kag ginaubo. Oh, maklo ko kaya nga supre. Gadugang ako ginabatsyag. So, par kung mayara nga may buluwanon nga tagipusoon nga mag-donate sa amon sa hospital bed kag oxygen tank, ginapasalamatan, ginaya namon. Natala na nga magpahamtang ang LGU sang on-site clinics kag maghahatag sang dugang nga medical equipment. Ginakabalakan man ang epekto sa turismo sang syudad ilabi na nga nagapabilin nga sarado ang Mangkanlaon Natural Park. Masobra 100 ka tour guides ang wala subong sang obra. Ang mamon mga tanom, ang mga cut flower, mga tanom nga ginapang baligyan namon, ang mga prutas nga kisa gina-sideline gidamo gasaka di nga mga bisita man orchid luwas nakita niyo naman mga layatanan. Opo, Kirill Casillo, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Amay isang lalaki nga ginlapak patay sang sports car sa Pavia, Iloilo, ginhanduraw ang ulihing nga pagkitanay nila sa biktima. Si Kim Salinas nakatuto. Nagbisita kag naghatag pa sang sweldo sa iya pamilya sa Rave antes nga ginbawian sang kabuhi Sabado sang gabi sang Hunyo 1. Suno sa iya amay Sabado sang agas ang naghatag pa ang biktima sang sweldo sa iya ginikanan. Para kay Tatay Robert, masaligan kag responsable ni nga bata. Ang huli ang ginambas ako nga ang imo sweldo, ang kulang ibalikan ko lang karon. Mapuli pa na sa para sa kabataan niya, na-check up ya, mga sudan, kung makinanglan ni misis siya. Suno kay Tatay Robert, wala gid sini kaagi sakit ang iya mga kabataan. Gani tuman kasakit sa iya balatsyagon ang nadangtan sang biktima. Hustisya ang nasinggitan sa pamilya ni Rave. Subong nga adlaw gin-file na sa kapulisan sa Provincial Prosecutor's Office ang kaso nga murder, frustrated murder kag malicious mischief bato kay Bobot Chavez de la Rosa, ang driver sang sports car nga naglapak kay Rave kag Shefril. Napangayon ni Tatay Robert sa sospek nga atubangon ng sini ang mga panumbungon batok sa iya. Sanggin pamangkot kung handa bala sini nga patawaron ng suspetsado. Napapatawad ko man sa sir, galing importante lang ako na ginapangayo si Yaya nga atubangon niya lang ang sala nga nahimo niya. Upod Kirmel Porquia, Kim Salinas. 1 Western Visayas. Okay, kita-kits mga puso nga sila noon, i-reserve na ang inyong energy ha para sa aton Kapuso Fiesta Buwas. Kadungan sa selebrasyon sa Cancile Festival 2024. Magkitayin kita sa Silay City Public Plaza Covered Court Buwas, June 11, 8 p.m. Magbanding kaupod sa Black Rider star John Lucas, Lilet Matias Attorney-at-Law Cazonia Mejia, Annalyn Baro, kag Jason Abelo. See you there mga kapuso! Calvin Magallanes po ng Black Rider. Kami po ng mga kapuso nating kasama sa programa Attorney Lilet Matias ay susubod po dyan sa Kansilay, Silay City, Negros Occidental sa June 11 po. Pagkita-kits po tayo dyan mga kapuso. Mga kapuso, wala na sang kabuhi kag nagakulob na sa nasapuan sang iya mga kasilingan ang 22 anyos nga si alias Kaykay sa sulod sang iya balay sa Barangay Bacao, Mandurriao, Biyernes sang hapon. Sunod sa Mandurriao PNP, ginpahibalo sang bata ni alias Kaykay ang ila tupad balay sa kahimtangan sang iya Iloy. Nagrespondi pa ang ICER apang wala na ini natabangan pa. Si alias Kaykay ang bata ni Joseph Sonza, ang caretaker sang duta nga gintiro patay sa Barangay Libot, Kalinog, Iloilo. Wala sang patimaan nga may foul play sa kamatayon sang biktima suno sa kapulisan. Suno sa utod sang biktima, pila ka adlaw nang nagasakit ang dughan sang biktima. Ginahaylo naman sang kapulisan ng pamilya nga ipaidalom sa autopsy ang bangkay. Kasuffer ini sang stress. And according man sa pamilya niya, days prior natabo. Nagka-suffer na ini or nagareklamo na ini nga may chest pain siya. Until such time nga kahapon nadulaan din ini sang kabuhi. Mapuso Negros Occidental Provincial Administrator gin-suspend sa ombudsman sa 6 ka bulan. Yaring balita nga itong gintutukan.
Bangod sa ginapasuni conflict of interest bilang private practitioner kag provincial administrator, gindagdagan sa 6 ka bulan nga suspensyon si Attorney Rayfrando Diaz II. Nabaton ni Diaz ang suspension order gikan sa Ombudsman sa Lunes kag ginahikot na sini ang pag-file sang motion for reconsideration. Sa 2019, nahibaluan niya na palso si Diaz nga maghatag sang legal assistance kag representation sa banwa sang Binalbagan. May angot sa ginpasaka nga expropriation case sang LGU batok sa isa ka agriculture company kung sa diin legal representative ini. Ang issue sa dutang may angot sa programa sang LGU kontra baha. Apang panindugan sini, natabong kinasuhay antes pa ini nagsulod sa LGU kag humalin naging right hand sa gobernador. Wala na ini nagpatigayon sang private practice. Ang ako niya nga naging obra was to just wrap up ang mga wala ko pa natapos lang and then i-turn over sa iba niya mga kilala or iba na mga associates. Upod ni Diaz nga nasuspend si Attorney Cherry Shale Valenzuela, nga executive assistant sa gobernador. Wala sang batunon niya sweldo ang duha samtang suspendido. Nakabalik na ang duha ka engineer sa Office of the Building Official nga gindagdagan 60-day preventive suspension bangod gireklamo sang pagpangilkil. Natukiban nga ginaligar modus ang duha ang ginapahayag nagabaton sang pagpadanlog agon mapadasig ang pagproseso sang permit sang mga negosyante. Gimbalik sila pero this time since duha sila ginalaka-laka pa sila with regards sa annual inspection. Wala pa pinal nga report ang investigasyon sang City Legal Office angot sa kaso sang duha. Upod Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Madasig nga ginlamon sang kalayo subong lang hapon ang mga ginabaligya sa talipapa sakop sang C1 Road sa Barangay Pacquiao, Uton. Sunod sa pila ka mga manugbaligya, wala na sila sang nasalbar bangon na tabuan nga nagpalauli na sila sa natabuang sunog. Ginalantaw sa mga manugbaligya nga sa nabilin nga baga naghalin ang kalayo. Padayon pa nga ginaimbestigaran sang BFP ang gintunaan sang kalayo kag danyo sang sunog. Akalin ako sa uling kuno kay gin-deliver na lang ako no may gabaga pang uling. Uno katawo ang napatay matapos ang pagpang-atake sa mga rebelde sa pila ka mga lugar sa nasidlangan sang Democratic Republic of Congo. Sunod sa Armed Forces ang pungsod. Ang pagpang-atake ang ginpatigayon sang Allied Democratic Forces nga nagikan sa katupad sini nga pungsod nga Uganda. Ang grupo ang ginaligar nagapakigaliansa sa Islamic State. Nasalbar sa disgrasya ang isa ka bata nga natrap sa sulod sang isa ka bubon sa Syria. Sa sulod sa pila ka oras, maidid nga ginpasiguro sa mga rescuer nga maayo ang kahimtangan sa bata. Pinaagi sa pagpalabot sa iya sa oxygen nagikan sa tubo kag pagbuho sa palibot sang bubon. Sang na-rescue na, gilayon nga gindala sa ospital ang bata nga ginpahayag nga yara man sa maayo nga kondisyon. Papuso lauman naman ang magaluumon kag lapta-lapta nga thunderstorm sa pinakabahin sang Luzon bangon sa nagaluntad nga southwest monsoon o kun hangin habagat. Sunod sa pag-asa magadala sa magaluumon nga tiyempo sa Palawan kag thunderstorms sa nakatungdan nga bahin sang Luzon ang hangin habagat. May nasiplatan man nga cloud clusters o kun grupo sa panganod haling sa easterlies. Ini naman ang ginalauman nga magdala sang magaluumon nga kalangitan sa bahin sang Visayas pati man sa Mindanao. Sa datos naman sa Metro Weather, lauman ang mga pag-ulan sa Panay Island kag Negros Occidental subong nga hapon. Pinakabahin sa Iloilo ang ulan nun paglabot sa gabi. Posible man ang lapta-lapta nga pag-ulan, pagpanaguob, kag pagpanglat sa iba na mga bahin sa Pilipinas. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo kini salamat sa pagtutok ako sa Eden Prietos. Kapuso magisa kita kagibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Jethro Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.